name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Thank you, Lord, for calling us here all together to experience your great love for us and our love for one another. As we start our sharing, we lift up to you our birthday celebrant, si Sister Emily. Ano po ang needs niya? Jesus, you meet all her needs and also our needs. Jesus wants to be there in our needs because Jesus is our all. Sinabi nga po sa Philippians 4:19, my God shall supply all your needs according to His riches in glory through Christ Jesus. God will provide everything necessary for us, both materially and spiritually. This we pray, O Heavenly Father, in the name of your Son, Jesus Christ, in the power of the Holy Spirit. Amen. In the name of the Father, the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Yeah. The Lord be with you. And with your spirit. A reading from the Holy Gospel according to Matthew. Glory to you, O Lord. For I tell you that unless your righteousness surpasses that of the Pharisees and the teachers of the law, you will certainly not enter the kingdom of heaven. You have heard that it was said to the people long ago, you shall not murder, and everyone who murders will be subject to judgment. But I tell you that anyone who is angry with a brother or sister will be subject to judgment. Again, anyone who says to a brother or sister, Raka, is answerable to the court, and anyone who says, you fool, will be in danger of the fire of hell. Therefore, if you are offering your gift at the altar and remember that your brother or sister has something against you, leave your gift there in front of the altar. First go and be reconciled to them. Then come and offer your gift. Settle matters quickly with your adversary who is taking you to court. Do it while you are still together on the way, or your adversary may hand you over to the judge, and the judge may hand you over to the officer, and you may be thrown into prison. Truly, I tell you, you will not get out until you have paid the last penny. The Gospel of the Lord. Praise to you, Lord Jesus Christ. Kanina po, pinadala ko sa inyo yung yung 4 kinds of Catholics, no? Nabasa niyo po? May video po ako nun eh. Oo. Yung 4 kinds of Catholics, 60%, mga 60% nominal. Yung iba, cafeteria, namimili lang kung ano yung pipiliin nilang turo ng church. No, yung iba, yung mga radical, yung mga hindi sinusunod yung Pope. At yung iba naman, katulad natin, committed, no, Catholics, no? Marami pa tayong trabaho. Yan, ayun lang po sinasabi natin doon nung pinadala po natin yung more or less yung statistics ng anong klaseng mga Katoliko. Palagi ko alam niyo naman yan eh. Nakikita niyo sa paligid niyo no, kung sino yung mga nominal Catholics, kung sino yung mga cafeteria. Parang cafeteria, parang namimili lang kung ano yung gusto niyang paniwalaan, no? Ganun. Katoliko siya pero pinipili niya kung ano yung gusto niyang paniwalaan. Ay, alam naman natin yan sa community natin o sa makakilala natin, no? Kaya ang call natin, kaya nag-aaral tayo ng Bible, ng catechism,
o yung mga topics natin before, maging ano tayo, yung buong Katoliko, no, sumusunod sa lahat ng turo ni Kristo. Kahit na mahirap. Ngayon, itong ating Bible passage, mahirap sundin to kasi yung si Jesus pinapakita niya, no, yung merong kasi mga Hudyo noon, may mga superficial. Kumbaga sa atin, may superficial Catholics, may mga genuine Catholics. Yung mga superficial na mga Hudyo, mga Pharisees, mga scribes, nakaano lang sila sa ritual. Gawin mo lang yung ritual, okay na. Pero yung puso nila, hindi bigay kay Jesus, no? Kaya parang sinasabi, dito sa Santos, sa Beatitudes na to, binibigyan ni Jesus ang diin yung inner life natin, yung pure, yung inward life natin, no? God bless po sa inyo, Brother John, no? Yung inner life natin. Kaya nga niya hindi lang nagagalit ka, kundi yung sa loob mo mismo kung galit ka. No? May inward purity ang tunay na tagasunod ni Jesus, no? Kaya hindi lang yung you shall not kill. Huwag kang papatay. Kung hindi, huwag kang makaroon sa puso natin. Na-experience natin lahat yan. Sa puso natin, nandiyan yung anger. Sa puso natin, sa isipan natin, gusto natin siya insultuhin. O we hold contempt for others. Sa mata ng Diyos, grave offense yan. Kasi against the dignity of brothers and sisters, no? Kaya napaganda po talaga sa misa, no? Before the start of the Mass, I confess to Almighty God para yung ating inward purity ay talagang naayon sa ating Panginoon, no? Kaya ang call ni Jesus dito to heal relationships, no? 'Di ba? Natalakay ko na sa inyo, 'di ba? May difference between forgiveness at reconciliation, no? Ang forgiveness, pinapatawad mo siya, pero walang reconciliation hanggang hindi sumusunod sa dapat sundin, no? Ganun, no? Bishop, Ano po? paano nyo i-apply yung word na catharsis? Oo. Yung Sa, catharsis, opo. yung unang-una, ang ibig sabihin ng catharsis po, yung mga emotions mo na ilalabas mo. Kasi ang example dyan, yung parang parang alam niyo yung bola, nilagay mo sa ilalim ng swimming pool. Pag binitawan mo yung bola, grabe ang taas niyan. Ganon din po yung mga nakikimkim ng mga negative, especially negative na emotions. Kaya pag nagkaroon ng pagkakataon, lumalabas yan. No, ibig sabihin, ang sinasabi sa atin una ni Lord dito, huwag kang magkimkim ng negative emotions. Pahil mo sa akin yan. No, emotions are not they are amoral kung tawagan yan, no. Wala pang morality ang emotions, no. Wala pang morality yun, ba magalit ka. Oo, natural yun bilang tao na galit ka, pero pag that becomes a pattern of your life, that becomes sinful. You become an angry person. No? O kunyari, usually kasi very impatient tayo. Yung impatience, imperfection yan. Not necessarily sinful yan. Halimbawa, impatient ka, dapat naman talaga. Halimbawa, hindi ginagawa yung dapat gawin. Hindi sa oras ginagawa. May impatient ka, dapat gawin mo yan. Kaya yung mga emotions na yan, natural yan. Ang ayaw ni Jesus dito, yun ang mo. Halimbawa, nagalit ka na alas 8 ng umaga. Tapos alas matutulog ka na lang, nandun pa yung galit mo. Yung galit mo, nandun yung gusto mong sipain, gusto mong patayin, o gusto ko, yung lahat ng negative, no? Di ba sinasabi ni St. Paul sa Ephesians, be angry, but do not sin. Because the devil will take hold of your anger. No? Halimbawa, sa mga kalalakihan, no, madalas sa aming temptation, yung mga lustful thoughts, impurity. May mga sins din tayo, ganyan. Kahit matagal, pero hindi nila ini-entertain. So, yung emotions nila sa na-attract sila, hindi po sinful yun.
Merits yun eh, pag na-overcome mo. No? Kaya ang Saint Francis of Assisi, di ba? Grabe yung temptation niya sa chastity. Ginawa niya, merong anong plant yun, maraming tinik, cactus. Tumalon siya ron para matusok siya, di nawala yung temptation niya. Ang para sinasabi natin dito, yung catharsis, hindi po sinful yan. Kasi kailangan ng catharsis kasi, ano yan, kailangan natin yan, kundi, kaya nagkakaroon ka ng, ng high blood pressure, na-stroke ka, o na heart attack. Kasi, every emotion, pag hindi mo na-handle, it will lead to any psychological sickness. No, kaya minsan mapapansin mo yung biglang mag-asawa nag-aaway, nagsigawan. Maliit na bagay yun pero actually naipon, hindi na proseso. No, kaya kita mo yung galit ng mga Pharisees kay Jesus, pinatay siya, minurder. Pinagplanuhan si Jesus. Kasi galit sila kay Jesus eh. Kinikip nila sa puso. Pero pagkausap nila si Jesus, maganda pakitang tao nila kay Jesus na sila ay nagtatanong, sila interesado sa katotohanan, no, pakitang tao, pero emotions nila deep within them, merong anger, merong envy, at merong spirit of murder. Kaya dumating yung time na opportunity, pinapatay nila si Jesus. Kaya sabi ni Jesus, delikado yung internal. Pag hindi po natin na-process yung internal natin, lalabas at lalabas yan. No? So ganun po yung yung lalo kayo no, medyo matured na kayo no, may edad na kayo. Marami kayong mabibigyan ng advice. Lalo sa mga anak na nagrebelde. May mga deep-seated yan, deep-seated. Hayaan mo lang. Kaya meron therapy, di ba? Bibigyan ka ng unan. Sige, lahat ng emotions mo, ilagay mo dyan. Kung galit ka, suntukin mo unan mo. Kung naiiyak ka, umiyak ka sa unan mo. Catharsis para lumabas lang, para ma-process. Kasi hindi healthy yun. No? Kaya si Jesus, tinarget niya yung puso mo. No? Talagang dapat mo yan. Kundi it will lead you to eternal damnation. No? Yung emotions mo. No? Kaya hindi lang you shall not kill, kundi yung anger, yung mga insults, yung contempt for others. No? Yung, ganun. No? So, nung relationship natin kay God cannot be separated from our relationship with our neighbors. Lalo po to sa mga mag-asawa o sa bahay nyo mismo. Kasi maraming relationship na sugat sa family. Kasi magkakasama kayo 24 hours eh. O madalas kayo magkakasama. Kaya normal yun. Of course, sa trabaho. Malakas din ang dyan, mga emotional conflict natin, no? Kaya nagkakaroon tayo ng vacation. Kasi pag puro trabaho ka, puro mga negative na experience mo, na feel mo, sasabog ka. Kaya kailangan nag-relax ka, no? Kaya pagpunta natin sa Eucharist, kaya pagpunta natin sa Misa, nagkakaroon tayo ng healing. No? Kasi dapat yung pagpunta natin sa Misa, nagkakaroon tayo ng healing dyan eh. Pinipresent mo kay Lord lahat na naranasan mo sa buong araw na to o darating na araw na ito. No? Ayan lang po sinasabi ni Jesus, no? Sa relationship natin, i-settle mo, gumawa ka ng paraan, no? Lalo sa mga matured Christians, no? Halimbawa tayo din sa mga Katoliko na magkakaibangan, no? Tulungan natin sila, no? Para wag yung sabi natin, pasensya ka, punta ka sa impyerno. So, we need to examine our conscience at minsan yung mercy natin umiral kesa sa pride natin o sa ating ego. Kasi ano yan death to our selfishness yan. Minsan, di ba? Yung unawain mo, patawarin mo, gabayan mo. Di ba? Pinapayuhan mo na, ikaw pa masama. Kinakausap mo ng mahinahon. Kaya minsan, ang tendency ng tao, sobrang galit. Ikaw na nga, pinagkasabi. Kaya yun po. So maganda itong no? Siguro ang practical application nito sa ating buhay ngayon, whom do I need to forgive? Sino ba mga taong kailangan kong patawarin? No? Kasi forgiveness does not mean automatically reconciliation.
Di ba natalakay na natin yan, di ba? Natalakay na po natin yan eh. Halimbawa, yung nagnakaw sa kaban ng bayan eh. Alam natin yan, grave sin yan. Mortal sin yan, no? Humingi ng tawad, patawarin natin. Forgiveness yun. Pero yung reconciliation, magkakaroon ng reconciliation na okay uli kapag pinagbayaran niya yun, nagbayad siya, isinoli niya, o nakulong siya. Ay, ibig sabihin ng reconciliation, no? Na-resolve na natin yan, no? Pero dapat kailangan, meron tayong forgiving heart. Kasi a forgiving heart does not mean reconciled, no? Parang halimbawa tayo, sinabi ni St. Paul, we are ambassadors of Christ. God has called us to reconcile the world, no, to God. Pinapatawad niya tayo. Si Lord, pinapatawad tayo lagi. Pero para ma-reconcile tayo kay Lord, we need repentance. No, we need repentance. So, sa mag-asawa, no, halimbawa, yung isang partner, halimbawa, lagi, pinag-aawayan, yung selos-selos, yung cheating. Humingi ng tawad. Di patawarin mo. Pero reconciliation, hindi na niya ulitin yun. At gagawa siya ng hakbang para patunayan niya na hindi niya ginagawa yun. Ay, ibig sabihin ng reconciliation. Ha? Pero, ang sinasabi ni Jesus sa atin, forgive always in your heart. No, mahirap yan, lagi magpatawad, no? Ako, I'll give you a concrete example, no? Yung pamangkin ko, gumawa ng istorya para makakuha ng pera sa kapatid ko sa Australia, 150,000. Dahil kailangan ko raw na hospital ako. No? Pinatawad ko siya. Pero, cut off ang contact. Kasi niloloko niya ako, niloloko niya yung kapatid ko. So, pinatawad ko siya. Of course, ang maganda dyan, ibalik niya. Pero wala siyang capacity, ibalik eh. Dahil wala siyang trabaho, no? Matanda na siya. Wala siyang capacity. So, pinatawad ko siya, pero wala nang yung parang dating contact uli na communication, wala na. Kasi naiintindihan niya ibig sabihin, no, ng forgiveness at reconciliation, no? Hindi pwede na sa isip ko na babawian ko siya. Hindi pwedeng ko siya, pag nakita ko siya, gulpihin ko siya. No? Hindi. Kasi forgiveness, yun po ibig sabihin forgiveness. Pero reconciliation, wala nang dating na hindi ka na wala na yung tiwala ko sa iyo pag usapin na pera. No, ganun, no? So, ayun po. So, una, whom do I need to forgive? Isa yan. Siguro yan, si Brother Aldrin tsaka si Sister Karina, maraming yan. Sa trabaho niyo, kung sino patawarin niyo, ang daming dyan. Pangalawa, yung whom have I hurt? Sino mga nasaktan ko? No? Sa community, lalo sa mga kaparian, no? Sa mga obispo, minsan nasaktan mo ang bawat isa, no? Kasi hindi sinusunod yung policy. May mga nasaktan ka naman na dapat lang masaktan sila. No? Pero ganun pa man din, as much as possible, tinatry mong smooth ang inyong relationship, no? So, kung ang tao, halimbawa, isang example ko ng sa mga kaparian at saka mga obispo, no? Yung walang priority yung yung prayer ng community. No? Puro mga activities lang. Kaya sasabihin mo, bakit patayin ng pare? Di ba? To lead people to God. Mag-pray. No? Sabihin kasi dapat yung mga dasal mo. Dapat kasi prayer community dapat eh. Halimbawa, sa sa inyo, no? Sa Christ Family Prayer Group, no? Ang goal ko maliban sa Bible study natin, lahat kayo mapunta sa langit. Kaya mapansin nyo, lately, di ba, pinapadala ko yung mga indulgence. Kasi ayoko na pumunta kayo sa purgatory. Bishop, tanong lang po. Opo. Hindi ko lang matandaan. May pinangako naman po ang Diyos, parang Roma po yun na huwag kayong maghiganti dahil nasa akin ang paghiganti. Ako ang Opo. Vengeance is mine. Sinabi ni Lord yan. Oo. Vengeance is mine.
O, tama po, brother Alvin, no? Ang Diyos gumagawa ng ng kanyang justice, no? Lalo kanya kapag inaapi na masyado yung kanyang anak, no? Magkakaroon ng justice talaga. Yung mga taong gumagawa ng kasamaan lalo sa ating hindi lang ating sarili kundi sa community natin, sa ating lipunan, no? Gagawa ang Panginoon ng kanyang justice diyan, no? Vengeance is mine, no? Sabi ni Jesus sa atin, no? Thank you po, brother Alvin, sa sharing mo, no? Kaya ayun po yun. Ayun ang commitment ko sa inyo. Gusto ko, pag namatay ko, diretso na kayo sa langit, wala nang purgatory. Kaya mas sinesend ko po sa inyo indulgence. Maraming paraan para magkaroon tayo indulgence. Para wala na pong temporal punishment, no? Kaya yung yung ating pag-aaral sa Bible, oo, kailangan po mag-lead yan sa ating magandang relationship kay Jesus, no? Chine-check ko lang kung saan sa Bible tong Romans 12:19, brother Alvin. Romans 12:19, vengeance is mine. I will repay, says the Lord. No, yun po sinabi niya, no? Kaya kumbaga sa Pilipino, tawag natin diyan ipasa Diyos. No, ipasa Diyos, no? Yung injustice na ginagawa sa atin, no? Gayon po, no? So Romans 12:19. So una, whom do I need to forgive? And second, whom have I hurt? Sino mga nasaktan ko? Minsan, hindi natin sinasadya. Pero kung maayos agad natin, naman, hindi ko masinasadya yun. Pero minsan, nasaktan kita kasi hindi mo ginagawa yung dapat mong gawin. No? Kaya kailangan kitang sabihan, no? Ganun. In example ko sa inyo sa mga kaprayer sa mga obispo na ang priority nyo prayer, no? Ang priority nyo prayer, priority nyo yung community mass, no? Ang priority nyo yung mga sacraments ng church. Yan po ang priority nyo, no? Ganun, no? So, kasi kapag meron tayong unhealed wounds, unhealed, no? Hindi tayo makapagpatawad o baliwala sa atin kung makasakit tayo ng kapwa, hindi po makakilos dito ang grasya ng Diyos sa ating buhay. Okay po, no? Kung may mga, kasi very practical to, no? Kaya yung parang, kinukonsider ni Jesus yung nung trap ng mga Pharisees, masyado silang concern sa external. Yung lagi natin, di ba, alam niyo yun, example natin, di ba? May isang babae, sa simbahan, bait-bait, sa mga brother and sister, mabait, pero pagdating sa bahay, grabe kung magtrato ng katulong. O grabe, pagmumurahin yung mga anak, no? Nagiging external, no? Kasi talagang mahalaga talaga yung sa ating pamilya. Mapansin nyo, lagi nakafocus din ako sa family, no? Hindi naman sinasabi ni Jesus na alisin niyo yung old law. Tama lahat yan. Pag-isimba natin, pag-rosary natin, pag-attend natin ng mga religious activities, tama po yan lahat. Yun lang, ang pinakaugat nito dapat kailangan yung the purity of our heart. There is forgiveness, there is healing in our heart, no? Alam niyo po yung inward murder, no? Hindi nga natin siya pinapatay physically, pero sa ating isip, pinapatay na natin yung tao. No? Pero kung dumarating yung thoughts na yan, normal yun. Hindi makasalanan hanggang di tayo decide, no? Kaya yung temptation na yun, i-surrender natin kay Lord, no? Makita natin yung root ng anger. Yung root ng anger natin, no? Kasi it leads to injustice, no? Kaya ang sinasabi lang ni Jesus dito, as much as possible, get reconciled, no? Pero bago na reconciliation, kailangan patawarin natin. Para mapatawad natin yan, kailangan ng humility. Kasi tatamaan ng ego natin, pero patawarin kita lagi, no? Napakaspangit na. Kaya, this is for our own good, for our spiritual life, no? Kaya yung
yung marami tayong needs no kay Lord na kaya niyang pagalingin. No, aside from unforgiveness, no, marami tayong takot, no? When we are afraid, Jesus tells us that nothing happens without the consent of our Heavenly Father. Kung gandang assurance ni Jesus yan, no? Diba sinabi niya, do not be afraid of those who kill the body but cannot kill the soul. Rather, be afraid of God who can destroy both body and soul. For only a penny can buy 2 sparrows, yet not one sparrow falls to the ground without your Father's consent. As for you, even the hairs of your head have all been counted. So do not be afraid. You are worth much more than many sparrows. Maraming tayong takot sa buhay, no? Ang sinasabi lang natin si Jesus sa atin, do not be afraid. Of course, ang last na fear ng tao, yung death, no? Kaya meron ako po sinabi, the last enemy to be defeated is death, no? With Jesus, death is not to be afraid of. Sinabi nga niya sa 1 Peter 5:17, cast all your cares on Him, for He cares for you. Tayo personally, at makakilala natin, no? Marami silang fears. No, marami tayong fears, no? Sa ating personal na buhay, sa ating pamilya, sa ating negosyo, o sa ating future. Sinasabi ni Lord sa atin, do not be afraid. No? Kaya magandang prayer po lagi yan. Kahit na mahaba yung quotation ko, kalimutan nyo na yun. Ang tandaan nyo na yung sinabi ni Jesus, do not be afraid. Do not be afraid because I care for you. No? Maganda yan sa marami tao, may takot. Do not be afraid. No? Ang 1 Peter 5 po ba yun? 1 Peter 5:7. 5:7. Cast all your cares on Him. For He cares for you. For you, no? So, Pero Bishop, ano lang po, ang share ko lang, sa bagay ito ho, personality ko to. Meron na akong kakilala dati, may, siya, baga, may ka-affair siya. Opo. Hindi ho pwedeng hindi ako magsasalita bilang kaibigan at bilang Kristiyano. Kumbaga, may ugali ho ako na isang bagsakan sinabi ko sa kanya na, Oo. alam mo bang mortal sin yan? Alam mo bang pag namatay ka na nasa state ka ng mortal sin, diretso ka sa impyerno? Oo daw. Yun lang po. Kumbaga, hindi na yung magkikita kami, naku, anong ginagawa mo? Wala ho akong ganoon. Oo. Basta sasabihin ko ng isang beses, isang bagsakan, bilang kaibigan, bilang Kristiyano. Yun lang po, share ko. Tama po yun, no? Ay, role po natin yan. Dahil ayaw natin mapunta sa impyerno ang tao. No? Lalo kung kaibigan natin o kapamilya natin. Tama po yun, no? Ako may mga may mga kamag-anak, may mga pamangkin akong LGBTQ na may ginagawang alam niyo yung ginagawa nila. Sabi ko yung pagiging LGBTQ nyo, hindi kasalanan yan. No, nakakasala nga pag masama ang tingin sa inyo, nilalait kayo, kasalanan ng tao yan. Kasi dapat hindi kayo nilalait dahil may dignity kayo. Pero yung gawin nyo yung ginagawa ng mga LGBTQ, yun, lalo yung mga sexual morality. Sabi ko, pag namatay kayo, sa impyerno kayo. Sabi ko, hanggang doon na lang kasi alam ko, ayaw nyo mapakinggan yan . Pero nabanggit ko na sa inyo, sinabi ko na sa inyo yan. No? Hanggang doon na lang. Sabi ko, sinabi rin po ni Mama Mary yan, sa Our Lady Fatima. Sinabi ni Mama Mary, marami napupunta sa impyerno because of the sins of the flesh. Ganon, sa mga classmates ko nung high school kami. Ganon. May mga sila, retired na, may mga kabit sila. May nagpupunta sila sa mga prostitution houses.
Pero wala na sila narinig sa akin. Kasi may mapari kami mga classmates. Once nasabi lang namin. Oo. Dahil may mga edad na tayo lahat eh. 68, 70. Yung iba. Bakit pa sasabihan? At alam nyo na yan sa seminaryo. Oo. Pero siguro, minsan na lang dahil nakikita tayo. Siguro after ng happening natin, sila tutuloy nila. Kami uwi na. Oo. Sabi ko, nasa inyo na yan. Pero, ito yung sinabi ni Mama Mary. Ay, hindi sinabi naman ni Jesus eh. Ay, hindi sinabi ni St. Paul sa 1 Corinthians chapter 6, no? Paki-review nyo po yung 1 Corinthians chapter 6 verse 9, no? I-check ko lang po, no? Opo. Kung may Bible po kayo dyan, 1 Corinthians, kasi responsibility po natin to eh. Minsan parang masakit pakinggan, pero minsan na lang, tama. Wag naman yung paulit-ulit eh. Sandali po, no? Sandali. Ito po ang sinabi ni Saint Paul, no? Sa, sa 1 Corinthians chapter 6, verse, actually, bunga na, magmula 13 hanggang, hanggang 20. Pero, yung portion lang na sinasabi ko sa mga classmates ko, no? Nakalagay dito. Do you not know that anyone who joins himself to a prostitute becomes one body with her? No, so pag pumatol ka sa prostitute, no, nagiging isa ka na. For the two, it says, will become one flesh. Sabi ni Jesus yan. But whoever is joined to the Lord becomes one spirit with Him. Para siya sabi ni St. Paul, huwag ka makipag one flesh, one spirit sa prostitute. Makipag one flesh ka kay Lord. Meron kang freedom eh. Bakit? Pinipigilan ko ba kayo? Sinasakal ko ba kayo? Ay, laging usapan sa senador, di ba? Kukwelyuhan ka ba kita na huwag kang pupunta? Hindi. Sasabihin ko lang. Ang sinasabi ni Jesus dito, piliin mo sana mag-join ka kay Lord para one spirit with the Lord. Not one flesh with the prostitute or with your kabit. Ayun lang naman, sabi ko. Tsaka nung pag sinasabi ko ito, hindi nangulugan na ako'y santo. Makasalanan din ako, yun lang. Gusto tayo magtulungan. Tapos, ito pa. Avoid immorality. Sinabi ni St. Paul, avoid immorality. Every other sin a person commits is outside the body. Mga ibang kasalanan outside the body yan eh. But the immoral person sins against his own body. Yung sexual immorality. Nagkakasala ka yan sa katawan mo rin. Bakit? Mapunta ka sa impyerno eh. Tapos nakalagay. Do you not know that your body is a temple of the Holy Spirit within you, whom you have from God? You have been purchased at a price, therefore glorify God in your body. Lalo sa mga kabataan, no? Sa mga kabataan, kasi malaking problema nito, no? Sasabi ko, glorify God in your body. Marami kayong temptations, alam ko yan. Tapos yung mga barkada nyo, ganyan din, ginagawa nyo yan. Pag kayo nagiinuman na, kayo nag-drugs, whatever, nauuwi sa sexual immorality. Ano sinasabi ko? Mahal kayo ng Diyos. You were purchased by God. Binili kayo ni Jesus. Glorify God in your body. Hanggang doon na lang. Gusto mo ba yung mapunta ka sa impyerno o you want to glorify God in your body? Kaya yung yung sa mga yung mga cafeteria Catholics. Karaniwan kasi pagdating sa sexual immorality, ang mga Katoliko dyan cafeteria. Namimili kung anong bibilin. No, kaya actually yung mga sinasabi ko napakabigat nito. Simple lang dahil alam ng Word of God, very simple ang Word of God. Pero yung sabihin mo yung sa classmate mo, sabihin mo sa kaibigan mo, sabihin mo sa kamag-anak ko, sabihin ko sa mga pamangkin ko, no?
napakabigat at maaring magkasamaan kayo ng loob. Pero sabi ko, katulad yun, sabi ko, di ko maulitin eh. Nasabi ko na. No? May kakilala ko, LGBTQ siya eh. Since 1979. Oo. Mabuti nga, nahinto na dahil matanda na eh. No, sabi ko, salamat sa Diyos. Gumawa ng paraan si Lord para tumigil ka. No? Ganon. Talino. Oo. Kaibigan ko siya, no? Pero sabi ko, alam mo, may stand ko eh. Kaya sabi niya, kasi may mga ibang pare, okay din. Sabi ko, yung mga ibang pare, di ba alam natin mga ibang pare, di ba, yung lifestyle din nila. Alam niyo na, hindi ko na kailangang banggitin yan eh. Sinasabi ko rin yun sa mga ibang kapareha na kilala ko. No, alam naman natin, hindi ko na kailangan banggitin. May kakilala kayo, mga ganyang pare, na either sex, no? Pwede sila sa bakla o sa babae. Alam niyo yan. Kaya nga sinabi ni Saint John Chrysostom, yung pare tsaka obispo, pag napunta sa impyerno, may makasunod na tao. Hindi siya mag-isang pupunta sa impyerno. Bakit? Marami siyang nadamay. Si padre nga okay sa kanya yan eh. Sabihin sa akin, Bishop, masyado ka mang conservative. May kilala kaming pare, okay lang sa kanya. Kaya sabi ni St. John Chrysostom, may mga pare pupunta sa impyerno, pag hindi nagsisi, may kasama sa likod. Ibig sabihin yung mga na-influensyang masama. No, kayo, opo. Maiba po ako. May tanong Opo. po. Yung pare na nagpe-perform ng exorcism na tinanggal dahil may binanggit siya about UFO. Ano po ang istorya noon? Kasi Nabasa niyo po ba yun? ang church kasi wala pang official teaching tungkol sa UFO. Oo. Sa tingin niya, ang UFO, mademonyo, di ba? Sabi ng pare niya, no? Wala namang official teaching ng church kasi hindi pa natin alam kung talagang may UFO. O kung may UFO, ang tanong dyan kasi, part ba sila nung niligtas si Jesus? Sa theology, pinag-usapan namin yun. Sabi nung pare namin, kung merong UFO, kung may mga tao outside the earth, kasama sila sa salvation ni Jesus. Pero to say na itong mga UFO, na merong UFO, tapos ito yung mga demonyo, ano yun, walang ganung teaching, dinisip siya ng demonyo. Kasi ang exorcism, dapat hindi ka nakipag-usap sa demonyo. Because the devil is a father of lies, diba? Satan, the father of lies. Kaya kung ano pinagkasabi niyan, kaya huwag ka makikinig dyan. Ang gagawin ng pare, mag-adasala po sa exercise niya. Huwag niya kakausapin. Kasi sinungaling yan eh. Kaya yung mga tao, nung mga pare nag-exercise, ina-appoint yan obispo. Pag ganun yung ginagawa ng obispo, inaalis muna. Magpahinga ka muna, no? Masyado ka na palaban sa demonyo. Oo. Pero ang exorcism, napakadali yan. Kasi ang exorcism, sacramental yan. Walang pinakaiba dito sa cross. Sacramental yan. Yung taong, bago mo exercise, sabihin mo, mag-umisal ka muna. Usually, after confession, wala na eh. Kasi ang confession, sacrament yan. No? Sacrament, ibig sabihin, yan? Instituted by Christ. Yung exorcism, yung parang ganito, parang rosary exorcism, sacramental po yan. Oo, kaya ayun po sinasabi namin muna. Mangumpisal ka, tapos magsimba. Tapos gagawin ng pare, tutulungan, at saka yung community, tutulungan magdasal. Para hindi siya nag-iisa. Tapos ipapacheck din yan, baka misa psychological yun. Akala mo demonyo, actually meron lang pala sakit sa emotions niya. Ganun. Kaya napakahalaga po ng kaya kayo, halimbawa, kung may mga tanong kayo tungkol sa katikisim, kasi mahaba ang katikisim eh. Ang suggestion ko po sa inyo, tignan nyo kasi nasa website yan kung ano yung parts ng katikisim na gusto nyo i-discuss. Siguro at the start ng katikisim natin, umpisa natin sa paragraph 1 to 3. Tapos mamili na kayo kung anong paragraph. Kasi kung ano yung needs nyo para matalakay natin. Diba, indulgence, naumpisa nyo, kaya panay indulgence ang binibigay ko sa inyo, di ba? Diba, naumpisa ni Sister Jessica sa indulgence kasi ang tanong niya, nasa ngayon si Brother Egay? Diba, namatay. Nasaan siya? Ano sinagot ko? If you follow the teaching of the church, nabigyan siya ng papal indulgence, hindi na siya nadaan ng purgatorio.
Ayun ang gusto ko sa inyo. Ayoko dumadaan kayo ng purgatorio. Gusto ko diretso kayo sa langit. No? Kaya, ayun ang ano ko, ang pinakamotibo ko. Hindi lang malaman ko. Maraming tao, marami alam sa Bible eh. Pero ang buhay nila, alam nyo naman mga iba, di ba? Di ba? Yung ibang tao, pa-quote-quote ng Bible, puro kalokohan ang ginagawa. Eh, hindi natin kailangang banggitin yun eh. Parang Kaya ano din siya. Yan po yung na-share ko nung last Thursday. Wala po kayo nun eh. Na opo, yung sabi, yung bang maalam ka sa Bible, you know a lot about the Word of God. So parang you're smart enough to know it, but knowing a lot is not the same as entering the kingdom of God. Parang opo, 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 oo. Nakalagay po yan sa ano eh, kung maalala ko no, sa Matthew 7:21. Nung sinabi ni Jesus, it is that those who say, Lord, Lord, who will enter the kingdom of heaven, but only those who do the will of my Father in heaven. No, kaya nga yung sinasabi ko sa mga kaparian, at sinasabi ko rin sa akin sarili, hindi yung basta Lord ng Lord tayo. Na Bible, eh, kung di natin ginagawa yung gusto ng ating Diyos Ama, wala tayo, sabi ni Jesus. Kaya sabi ni Jesus, enter the narrow gate, the narrow road, the narrow path. Because the road to hell is wide. At maraming tao doon dumadaan. No, kaya yung ano, kaya kung limbawa, kayo, no, dahil ako, tingin ko sa inyo, you're already matured, no? Panagkasabi kayo sa mga tao dahil ayaw nyo ang tao mapunta sa impyerno. Ayaw mo mapunta sa impyerno. Huwag ka naman lagi araw-araw sasabihin mo yung tao, once lang. No? At hindi mo siya pinapahiya. Hindi mo siya pinapahiya. Bakit? Ako rin may makasalanan eh. No? Hindi mo siya pinapahiya. At least masabi mo even once. No? Na ito clear teaching ni Jesus na mga apostles, no? Nabanggit ko sa 1 Thessalonians 6, no? 13 up to 20. At ito ang turo ng simbahan. Sexual immorality is a grave sin. And if you die with sexual immorality, you will go to hell without repentance. At ayoko mapunta ka sa impyerno. No. Usually, sagot nila, ano po sagot nila lagi sa akin? Makaintindihan ako ni Lord. wala na akong magagawa doon. May magagawa pa ba ako ron? Nakaintindihan ni Lord yung ginagawa niya. It's just between me and God. Oo, wala kang magagawa doon. Wala na comments na ganun. Ganun talaga, wala akong magagawa. Wala kang magagawa. Wala kang magagawa. Ipagdasal mo na lang yung tao. Na sana, para yung nabanggit ko sa inyo, no? Since 1979, LGBTQ. Ngayon, nahinto. Bakit? Hindi na kaya, may sakit na eh. at hiniwanan na siya. Bakit? Ayaw siya alagaan eh. Gumawa ng paraan na si Lord, no? Dahil gusto ni Lord mapunta rin sa langit yan eh. Kung gusto natin mapunta sila sa langit, mas gusto ni Lord na pumunta sila sa langit kaysa sa gusto natin. Because Jesus came into this world to die for their sins so that He can bring them to heaven. No, kaya praise Jesus, no? Gumagawa ng paraan si Jesus eh, no? Para mapunta sa langit ang tao. No, kaya ipagdasal natin lagi eh. Wala naman ako, hindi kong pipilit to, kung gusto nila, wala tayong magagawa. Oo, kaya ganun talaga 'yun, oo. Oo. Naiintindihan nila, it is between me and God, no? Wala tayong magagawa diyan, oo. Ganun. Basta nagawa natin yung ating responsibility, no? Lalo sa mga cafeteria Catholics. Pakiulit nyo yung pinadala ko sa inyo, yung cafeteria Catholics, no? Ipagdasal nyo kung may makilala kayong ganun. No? Pinadala ko sa inyo, ipagdasal nyo yung mga cafeteria Catholics. Hanggang doon na lang, wag na kayo magkakasakit. Ayaw mo, bahala si Lord doon, tsaka si Mama Mary. No? Bahala sila na i-convert sila. Ikaw tama na po na kung nasabihan mo sila na may tamang pagkakataon, na hindi sila mainsulto, at pangalawa, na ipagdasal mo sila. Okay na po yun. Don't have a parang burden na. No? Ganon. Magaling si Lord, gagawa ng paraan. Sabi mo, 1979, tapos ngayon lang nagbago. Praise Jesus. Ganon si Lord eh. Praise Jesus. One day to the Lord, no? Is, parang diba, sabi yan, parang 1,000 years. Kay Lord, one day lang yan. Parang mabilis kay Lord, sa atin matagal. Mabait si Lord, no? Ganon. Kaya,
Ganun lang, or wag tayong magano. Kaya itong reading natin, para for our spiritual health and growth, no? We have a forgiving heart. Mahirap yan, no? Mahirap, no? Ganun. Lalo kapag nakasakit sa'yo yung kapamilya mo o kamag-anak mo, no? Ganun. Pero ayun po, hindi natin kaya magpatawad eh. O sabi ko, Jesus, I can't forgive. Forgive them. Si Saint Teresa of the Child Jesus, nahirapan din siya. Paano niya ginawa yun? Ginagawa niya, lahat na nakasakit siya. Sabi niya, Lord, bless them. Bless them. Oo. Dahil sa kanila, nag-grow ako sa humility ko. Tsaka sa aking, a forgiving heart. Ayun lang po, no? So, yung Bible po kasi, full of affirmations yan. Nakadesign niya para ma-increase ang ating faith and trust sa Kanya. No? Ayan lang po yung mga Bible verses, no? Maring, hindi nyo kailangan i-memorize. Basta tandaan nyo lang. Ang haba na sinabi ko. Ang sinabi ni Jesus, do not be afraid. Okay na yun. Sabi ni Jesus, do not be afraid. No? Basta may sinabi siya dyan, do not be afraid, no? Tapos sinabi niya rito, and the peace of God which surpasses all understanding will keep your hearts and minds safe in Christ Jesus. Kinuha niya sa Philippians 4:6-7. Maaaring kalimutan nyo na yan. Kung mga verses na, sabihin nyo lang, Jesus will keep safe my heart and mind. Okay na yun. No? Yung mind ko, parang hindi ako maguluhan, masira ulo ko, makonfuse ako. Jesus will keep my mind safe and secure. Okay na yun. No? Kaya, lahat tayo, no? Pag nakikita ko yung mga may sakit lahat dito, sinasabi ni Jesus, trust me. Ayun lang naman eh. Diba? Peter 5:7, cast all your cares, cast all your worries, cast all your concerns to the Lord, for He cares for you. Okay na yun. Yun ang kasasabi sa kanya eh. Jesus cares for me. Okay na sa akin yun. No? Kahit hindi ko ma-memorize yun. Jesus cares for me. Paano mangyari? Ganito pa rin nangyayari sa akin eh. Jesus cares for me. Okay na yun. Kaya siguro isang suggestion ko, next time, baka by July, mag-start tayo ng catechism. Tignan nyo kung ano yung mga parte ng catechism na gusto nyo matalakay. May mga tanong kayo. Kasi mahaba po, isang libro yan eh. Unahin po natin Bishop, para alam ko kung anong gagawin ko, bigyan nyo ako ng kung ano yung slide na gagawin. Ang unahin nyo po yung paragraph 1 tsaka 3. 1 to 3. 1 to 3. Kasi nakalagay po rin ano yung purpose kung bakit nilikha ni Diyos eh. Pangalawang paragraph, how the revelation is transmitted. So paragraph 1, 2, 3, kasi ang mahalaga po dyan, yung ipopost nyo, mga 10 minutes lang natin babasahin yan. The rest, question and answer, tsaka sharing. So 1 to 3, i-check nyo po. Isulat nyo na po, 1 to 3. Si Bishop Rito, marami siyang ginagawa tungkol sa catechism, tungkol sa prayer, tungkol sa sacraments. Papadala ko po sa inyo. Portion lang, basta mahalaga po kasi kung magtalakay siya kasi mahaba eh. Aabutin ng halos na 1 oras, no? Kung tatalakayin. Kaya ikakat nyo lang. Bishop, Opo. Bishop, saan makikita yung catechism? Yung ba yun nasa YouTube? Meron sa YouTube. Oo. Meron sa community natin. Opo. Meron kasi si Father Smith sa States, siya palang gumagawa nun eh. Na yung catechism everyday ginagawa niya. The whole year. Tinalakay niya yung catechism everyday. Yung portion by portion. Isang paragraph, 2 paragraphs. Tapos pa nag-share siya, 5 to 10 minutes lang. Tapos wala nang question and answer kasi nasa YouTube siya. Ang gagawin natin, 10 minutes lang tapos sharing. Kung kulang pa, dagdagan natin yung catechism ulit. Yun lang, unahin natin yung mga mas kailangan nyo. Halimbawa, ngayon, namin, Bishop, catechism. Talagay niyo po, Catechism of the Catholic Church. Tapos, lalabas po din topics. Kung anong topic merong na nagustuhan nyo, i-jot down nyo anong paragraph yun, anong number. Halimbawa, paragraph 397. Tapos, pwede nyo ibigay kay
kay Sister Jessica para ma-print niya. Oo, basta yung babasahin po natin, mga ano lang, mga 5 or 10 minutes lang. The rest sharing, no? Para matalakay natin. Ang unahin nyo yung kailangan nyo. Halimbawa, yung indulgence na natalakay na natin yan. Kaya na ano ko na sa inyo, napadala ko na sa inyo, no? Na kasi ang goal ko, pag namatay kayo, punta na kayo sa langit, wala na sa purgatorio. No? Masaya na ako ron. Halimbawa, di ba, nasabi ko nga sa funeral mass ni Brother Egay, hindi ako nahirapan magbigay ng mag-homily. Kasi nabigyan ko siya ng plenary indulgence eh. No? Kaya ano, ganon. Mga Yes, tanong sir. nyo. Opo. Ako po, schedule nyo na. Opo. Halimbawa, ano, Brother Alvin, last Sunday, ano pong celebrate last Sunday? The body and blood of Jesus, Corpus Christi. Nagbigay ang church ng plenary indulgence. Ngayon, pwede within 20 days. Na-miss ko yun. Kaya yung mga ibang tao, ginawa ko, personal ko yun eh. Pwede natin gawin dito, no? Basta ang ginagawa ko, isipin yung kasalanan nyo, bibigyan ko ng absolution, tapos magdasal kayo for the intention of the Pope. Isang I believe in God, isang Our Father, isang Hail Mary, isang Glory Be. Gawin po natin ngayon. Isip po natin, ha? Sige po. Lahat po tayo, no? In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Lord have mercy. Sagot po kayo, Lord have mercy. Lord have mercy. Lord have mercy. Christ have mercy. Christ have mercy. Lord have mercy. Lord Lord have mercy. So lahat, Lord, na makasalanan namin, tinataas namin sa iyo. Yes, Lord. At matanggal po ang aming eternal guilt. At ngayon with plenary indulgence, maalis po ang aming temporal punishment. Through the ministry of the church, I absolve you from all your sins and I give you plenary indulgence in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit. Amen. Ang requirements po, another requirements, you pray for the intention of the Pope. Dasal po tayo. I believe in God. I believe in God, the Father the Father Almighty, Creator Creator of heaven and earth. I believe I in believe in Jesus Christ, His only Son, our Lord. He was conceived by the power by of the the Holy power of the Spirit. Holy Spirit, born born of the Virgin Mary, He suffered under Pontius Pontius Pilate, Pilate, was crucified, crucified, died, and was died, and was buried. He He descended to the descended to the dead. dead. On On the the third day, He rose He again. rose again. He He ascended into ascended heaven into heaven and is and is seated seated at at the the right right hand hand of of the the Father. Father. He will come He will again come again to to judge the judge the living and living the and the dead. dead. I believe in the Holy I believe Spirit, in the Holy Spirit, the the Holy Holy Catholic Catholic Church, Church, the the communion of saints, communion of saints, the forgiveness the forgiveness of sins, the the resurrection of the resurrection body, of the body, and life life everlasting. everlasting. Amen. Our Father, who art in heaven, Hallowed be thy name. thy Thy kingdom come, kingdom come. thy will Thy be will done be done on earth as it on is in earth as it heaven. is in heaven. Give us Give this us this day our day daily our bread. daily bread, and Forgive us forgive our us our trespasses, trespasses, as as we we forgive forgive those those who who trespass trespass against against us. us. And lead And us lead not us not into in temptation, temptation, but but deliver us deliver from us evil. from evil. Amen. Amen. Hail Mary, Hail Mary, full full of of grace, grace, the Lord is the with you. Lord is with you. Blessed are Blessed are you you among among women, women, and and blessed is blessed the is the fruit fruit of of your your womb, womb, Jesus. Jesus. Holy Holy Mary, Mary, Mother of Mother of God, God, pray for pray us for us sinners sinners, now now and at the at the hour hour of our death. of our death. Amen. Amen. Glory be to the Father, Glory be to the Father, to the to Son, the and to the Son, Holy and the Holy Spirit, Spirit, as it as was was in at the the beginning, is beginning, now, now and and will be be forever. world Amen. and Amen. Napakaganda po, no? Kung mamatay po kayo ngayon, o pati ako, kung mamatay ngayon, hindi na po ako dadaan ng purgatorio. No? Dahil ayan po ang teaching ng Catholic Church na nakalagay po yun sa Catechism ng Catholic Church. Ang ganda ng birthday gift ni Ate Emily kay Lord, no? Plenary indulgence. Oh, praise Jesus, no? Plenary indulgence Thank po you, tawag, diba? Bishop.
Oo, sige po, mag-end na po tayo. The Lord be with you And And with 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 your 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 spirit. spirit. May Almighty God bless you with every blessing of heaven and earth in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit. Amen. Amen. Thank you, no? Thank you, Bishop. Thank you, Thank GC, no? you. God bless Thank you, po. Lord. Night. Thank you po. Thank you, Maraming Bishop. Good thank evening you, to iPhone everybody. 3. Marina. Good evening. Happy birthday, Thank you. Sister Emily. Happy birthday, Yo, Sister Brother Emily. Nelson, Happy Emily, birthday. Brother Janty, si Thank Sister you. Tite, no, Binolican. God bless po. God bless po. Thank you, Bishop. Thank you po. Thank you po.